Agad pagkatapos ng aming pulutgata, hinubad ng aking asawa ang kanyang sinturong katad na may layuning turuan ako ng mga panuntunan kung paano maging isang mabuting asawa. Ako ay mahinahong kumuha ng aking tsako, ngumiti at sinabi sa kanya na ito ay perpekto. Kailangan ko talaga ng isang kapareha sa pagsasanay. Narito ang napakadrastikong kwento na sumunod. Ako si Tala Makaraeg at kakatuntong ko lang ng 26 na taong gulang. Kasalukuyan akong guro ng edukasyong pangkatawan sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Diliman, Lungsod, Quezon. Maraming tao ang madalas na nagugulat kapag una ko silang nakikilala at nalalaman nila kung ano ang aking propesyon. Sinasabi nilang mayroon akong babaeng-babae na anyo, malambing na ngiti, at mahinahong boses. Mahirap para sa kanila na isipin na palagi akong nakababad sa mga oval track, gymnasium, at nakakapagod na pagsasanay sa ilalim ng matinding sikat ng araw at hangin. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na, sa likod ng pangkaraniwang anyong ito, nananalaytay sa aking mga ugat ang dugo at diwa ng isang tunay na dalubhasa sa martial arts. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa kabundukan ng Cordillera, isang lugar na may malalim na nakabaong mga tradisyon at labis na pagpapahalaga sa masipag na pagtatrabaho. Hindi mayaman ang aking pamilya sa material na bagay, ngunit mayroon kaming hindi mapapantayang espiritual na pamana. Ang aking lolo ay isang dating opisyal ng Scout Ranger na lumaban sa mga matitinding gyera sa Mindanao. Isang tao na dumaan sa impyerno ng matitinding pagsasanay at labanan. Sa kanyang pagbabalik sa sibil na pamumuhay, dinala niya ang mahigpit na disiplinang militar sa bahay. Hinuhubog ang kanyang mga anak at apo. Ang aking ama naman ay isang kagalang-galang na tagapagturo ng karate at arnis, na namamahala sa isang lokal na dojo na inayos mula sa isang lumang kamalig na bato at kahoy. Mula noong bata pa ako, sa halip na maglaro ng mga manika o mag-organisa ng mga tea party tulad ng ibang mga batang babae na kaedad ko, nasanay na ako sa amoy ng pawis sa mga banig, sa mahigpit na mga utos ng aking ama, at sa malakas na tunog ng mga sandatang pang-ensayo na nagkakahampasan. Ang aking ina ay isang maagap at matatag na babae na mag-isang namamahala sa pangangasiwa ng club at naghahanda ng pang-araw-araw na pagkain para sa dose-dosenang mga estudyante ng aking ama. Sa edad na 7 taon, nagsimula ako sa aking mga unang pagsasanay. Ang aking pagkabata ay isang serye ng mga araw ng mahigpit at walang awang pag-iensayo. Hindi kailanman nagpakita ng paboritismo ang aking ama, ni hindi niya ako tinrato ng may kaluwagan dahil lang sa ako ay isang babae. Palagi niyang itinuturo sa akin na ang martial arts ay hindi ginagamit upang takutin ang mga mas mahina, kundi para disiplinahin ang isip, para sa pagtatanggol sa sarili, at upang matutunang panatilihin ang ganap na pagkamahinahon sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa lahat ng mga tradisyonal na sandata, ang pinakakinahihiligan ko at kung saan ako pinakamagaling ay ang tsako. Ang sandatang ito ay nangangailangan ng pambihirang lambot ng katawan, mabilis na reflexes, at matinding konsentrasyon. Bawat pag-ikot ng mga patpat na yari sa kamagong sa aking mga kamay ay hindi lamang isang isyu ng lakas ng kalamnan, ito ay isang maayos na sayaw sa pagitan ng aking isip at ng aking paghinga. Buong pagmamalaking sinasabi ng aking ama sa kanyang mga estudyante na ang bangis at kakayahan ni Tala ay walang katapat sa mga kalalakihan ng dojo. Sa aking paglaki, dinala ko ang diwang mandirigma na iyon sa lungsod Quezon upang pumasok sa unibersidad at buuin ang aking karera. Ang buhay bilang guro ng edukasyong pangkatawan ay tumatakbo ng tahimik hanggang sa makilala ko si Renato. Ang pagkikita na ito ay isinaayos ng isang malayong tiyahin sa panig ng aking ina. Si Renato ay 3 taong mas matanda sa akin. Nagtatrabaho siya bilang accountant sa isang pribadong kumpanya malapit sa Ayala Avenue sa Makati. Ang una kong impresyon sa kanya ay isa siyang maayos at magalang na lalaki. Siya ay maputla, nakasuot ng salamin na may manipis na frame at nagsasalita ng napakahina na siyang kabaligtaran ng mga magagaspang at nakakatakot na lalaking nakasanayan kong makasama sa aming probinsya. Nagpapalabas si Renato ng aura ng katiyakan, kalambingan at kahit kaunting pagkamahiyain. Nang makilala siya ng aking mga magulang, sila ay nabighani. Inisip nila na ang isang lalaking may matatag na trabaho sa isang opisina at may ganoon kaamo na ugali ay magiging isang ligtas na kanlungan para sa isang anak na may napakatapang na personalidad tulad ko. Pinayuhan pa nga ako ng aking ina na bawasan ang aking pagkamapusok at matutunang maging mas malambing
upang maalagaan ang pamilya. Sa panahon ng aming panliligaw, ginampanan ni Renato ang papel ng perpektong maginoo. Madalas siyang bumibili ng mga regalo para sa aking mga magulang. Sinusundo niya ako ng may ngiti pagkatapos ng mga nakakapagod na araw sa paaralan, at palagi siyang nagpaparaya sa anumang pagtatalo. At sa gayon, unti-unti akong naniwala na natagpuan ko na ang aking perpektong katuwang sa buhay. Isang lalaking marunong makinig at gumalang sa mga babae. Ang aming kasal ay isang simpleng, ngunit mainit na seremonya. Pinalibutan ng mga basbas ng parehong pamilya, pumasok ako sa matrimonyo na may pusong-puno ng pag-asa sa isang masayang tahanan, kung saan ang mag-asawa ay magbabahagi ng mga tuwa at lungkot ng buhay na nagbubuo ng isang kinabukasan ng magkasama. Talagang inisip ko na ang kanyang magalang na anyo at matatamis na salita ay ang tunay na Renato. Wala akong ideya na ang lahat ng iyon ay isang maingat na binuong palabas na nakatakdang magtago ng isang nakakalason, autoritarian, at labis na mapang-aping kalikasan laban sa mga kababaihan. Lumabas ang lahat ng ito nang dumating ang gabi sa aming unang araw sa bagong bahay. Pagkatapos ng 4 na araw na pulot gata sa Coron, Palawan, hinila namin ang aming mga bagahe patungo sa maliit na apartment na inupahan namin sa Project 4. Ang aming biyahe ay naging maayos, bagaman minsan ay napansin ko na si Renato ay medyo kuripot at mapagkwenta pagdating sa mga pagkain at pasalubong. Gayunpaman, ibinintang ko iyon sa masusing kalikasan ng isang accountant at iwinaksi ko ang anumang maliit na alon ng pagdududa. Sa sandaling pumasok kami sa apartment, binalak kong komportabling ayusin ang mga bagahe at maligo ng maligamgam na tubig upang makapagpahinga. Ngunit biglang lumapit si Renato. Inilak ang pintuan sa unahan at inilagay ang security chain. Ang matalim na lagutok ng kandado sa tahimik na sala ay nag-iwan sa akin ng kaunting pagkabalisa. Lumingon ako upang tingnan ang aking asawa na may layuning tanungin siya kung ano ang gusto niya para sa hapunan. Ngunit ang ngiti sa aking mga labi ay agad na nawala. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay hindi na ang maamo at tahimik na empleyado ng opisina na nakilala ko. Tumigas ang mukha ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may mapanakop at mapanuring tingin. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Kinalag ang makapal na katad na sinturon ng kanyang pantalon at hinila ito ng may tuyong tunog. Ang paghuhugas ng katad sa sarili nito ay lumikha ng isang tunog na nakakapanginig ng dugo. Tinapik niya ng bahagya ang mabigat na sinturon sa palad ng kanyang kamay. Itinaas ang kanyang baba at nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi na malambot, kundi malamig at nakakatakot. Malakas niyang idineklara na, dahil ito ang aming unang araw sa bagong bahay, kailangan niyang magtakda ng mga patakaran at turuan ako kung paano maging isang tamang asawa. Nagsimula si Renato ng isang mahabang monologo tungkol sa mga tradisyon ng kanilang pamilya. Buong pagmamalaki niyang ikinuwento kung paanong mula sa lolo hanggang sa kanyang ama, ang salita ng lalaki sa bahay bilang padre de pamilya ay isang ganap na batas, isang utos na walang sinuman ang maaaring suwayin. Iginigiit niya na ang mga babae ay dapat maglingkod sa isang bulag na pagsunod at hindi kailanman sumagot. Ipinagmalaki niya na regular na ginagamit ng kanyang ama ang sinturon upang panatilihing nasa linya ang kanyang ina at, dahil doon, ang kanilang pamilya ay disente at iginagalang. Habang nakaturo ang sinturon ng direkta sa akin, sinabi ni Renato na alam niyang pinalaki ako ng aking ama na sunod sa layaw at, bilang isang atleta, ako ay matigas ang ulo at pasaway. Kaya naman, kailangan niyang ipakita ang kanyang dominasyon mula pa sa unang araw upang mabitawan ko ang anumang ilusyon ng pagkakapantay-pantay sa bahay na iyon. Inutos niya na simula bukas, ang buong sweldo ko ay kailangang ilipat sa kanyang kontrol. Kailangan kong humingi ng pahintulot para sa bawat pag-alis at sa pag-uwi sa bahay. Kailangan kong tanggapin ng buo ang mga gawain ng pagluluto at paglilinis nang hindi kailanman humihingi ng tulong sa kanya. Kung maglakas loob akong sumuway, ang sinturon sa kanyang kamay ay magiging pinakamaliit sa aking mga alalahanin. Nanatili akong paralisado sa gitna ng sala, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkabigla sa demonyong pagbabagong anyo ng lalaking iyon. Ang lahat ng paggalang, lahat ng mga pangako ng pag-ibig ay lumabas na walang iba kundi isang patibong upang akitin ako sa kasal na ito. Sa aking isipan ay dumaan ang mga imahe ng dojo
kasama ang mga turo ng aking ama kung paano suriin ang isang kalaban. Nakatulong sa akin ang aking mga instinto bilang mandirigma upang mabilis na mabawi ang ganap na pagkamahinahon. Humalukip-kip ako. Ang aking mga mata ay hindi bumitaw kay Renato kahit isang segundo. Nagsimula ko siyang obserbahan at suriin. Mula sa pisikal na pananaw, si Renato ay kalahating ulo na mas matangkad sa akin, ngunit ang kanyang mga balikat ay makitid at naninigas. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis, na nagpapatunay na pinipilit lamang niya ang anyong matapang na walang anumang tunay na panloob na lakas. Ang kanyang tindig ay hindi kapani-paniwalang mabuway. Ang kanyang sentro ng grabidad ay ganap na nakasandal sa isang gilid, na lumilikha ng hindi mabilang na mga butas sa kanyang depensa. Ang kamay na may hawak na sinturon ay bahagyang nanginginig pa dahil sa adrenaline. Isang lalaking mahina sa katawan at sa isip, na sumusubok gumamit ng isang piraso ng katad upang pasukuin ang isang babaeng gumugol ng 20 taon sa pagpapawis at pagpapadugo sa mga banig. Ito ay isang nakakaawang trahedya. Huminga ako ng malalim, ganap na binubura ang aking panimulang pagkabigo. Sa sandaling iyon, nakaramdam lamang ako ng isang malamig at mapanuring kalinawan. Ang pekeng galit ni Renato ay hindi ako kayang takutin. Pinatunayan lamang nito na nakagawa ako ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali sa pagsusuri ng kanyang pagkatao at nakailangan kong lutasin ang problemang ito kaagad sa pinakanakaka-relax na paraang posible. Nang makita niyang nakatayo lang ako at nakatingin sa kanya, inisip ni Renato na gumagana ang kanyang pagpapakita ng lakas. Humakbang siya pasulong, itinaas ng mas mataas ang sinturon at malakas na nagtanong kung naintindihan ko ba ang mga patakaran na kaniyang idinikta. Sinabi niya sa akin na kung alam ko kung ano ang makakabuti para sa akin, dapat akong magmadali na maghiwa ng prutas at dalhin ito sa sala kasama ang isang basong tubig. Hindi ako natinag. Ang gilid ng aking bibig ay kumerba sa isang malamig na ngiti. Humakbang ako ng dahan-dahan pabalik, patungo sa malaking gym bag na kalalapag ko lang sa tabi ng sofa. Mabilis na binuksan ng aking kamay ang zipper ng bulsa sa gilid at hinugot ang aking natatanging pinakintab na tsako na yari sa kamagong. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inilalayo sa akin. Dala-dala ito sa aking bag ng pagsasanay sa loob ng maraming taon. Gumawa ako ng isang magaang na galaw ng pulso. Ang 2 kahoy na patpat ay tumaas. Hinihiwa ang hangin ng may matinis na ugong. Ang matibay na lubid na nagdudugtong sa mga ito ay bumanat ng may napakatinding awtoridad. Tumingin ako ng direkta sa mga mata ni Renato. Ang aking boses ay tunog malinaw at napakalamig. Sinabi ko sa kanya na ito ay perpekto. Sa mga nakaraang araw ng paglalakbay, hindi ko na-stretch ang aking mga kalamnan. Kailangan ko talaga ng isang kapareha sa pagsasanay. Agad na nagbago ang mukha ni Renato. Ang kanyang kayabangan ay sumingaw sa isang iglap, pinalitan ng dalisay, at walang halong gulat. Umatras siya, nauutal, at nagtanong kung ano ba ang iniisip ko na bumubunot ng sandata laban sa kanya. Sinubukan niyang baliw na iwasiwas ang sinturon sa aking direksyon upang magpakita ng lakas, ngunit ang kanyang galaw ay malamya at nakakapanakit na mabagal. Ito ang eksaktong inaasahan ko. Sumugod ako ng kasing bilis ng isang ligaw na pusa, gamit ang kanang patpat. Marahas kong sinalag ang paparating na sinturon, tinatabig ito sa gilid. Sabay nito, ang kaliwang patpat na may sining na katumpakan ay sumabit sa kanyang pulso at ang lubid ay mahigpit na pumulupot. Ito ay isang pangunahing joint lock. Simple, ngunit brutal na epektibo. Napasigaw sa sakit si Renato. Ang kanyang kamay ay kusang bumukas. Ibinabagsak ang sinturong katad na may malakas na kalabog sa sahig. Nang walang paghinto, inikot ko ang aking katawan at malakas na winalis ang kanyang nakatukod na binti. Sa pagkawala ng kanyang balanse ng tuluyan, ang mahinang lalaki ay bumagsak sa kahoy na sahig, sa isang nakakaawang bunton. Ang buong pisikal na paghaharap ay tumagal ng wala pang 10 segundo. Itinago ko ang sandata, nananatiling nakatayo at nakatingin mula sa itaas kay Renato, na hinehele ang kanyang nasaktang pulso sa sahig. Hindi ko siya binugbog. Ginamit ko lamang ang aking kakayahan upang disarmahan at pigilan ang pag-atake. Itinuro sa akin ng aking ama na ang martial arts ay nagsisilbing pangkontrol sa sitwasyon, hindi upang brutal na bugbugin ang sinumang mas mahina kaysa sa atin. Lumapit ako at sa isang sipa ay itinapon ko ang sinturong katad sa dulo ng sala. Tiningnan ko siya gamit ang pinakamatalim na tinging kaya kong ibigay, idinidiin ang bawat salita upang mabaon ito sa kanyang utak.
Sinabi ko sa kanya na ang kasal na ito ay itinayo batay sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa. Pinakasalan ko siya upang maging katuwang sa buhay, isang taong pagbabahagian ng pait at tamis, hindi isang alipin ng kanyang mga makalumang pantasya ng pagkapadre de pamilya. Kung nais niyang makahanap ng babaeng yuyuko at tatanggap ng bugbog ng walang dahilan, maling babae ang napili niya. Sa bahay na ito, walang puwang ang karahasan. Si Renato ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mukha, nakasimputla ng apog, ay hindi nangahas na mangiwi o magprotesta. Ang pagkabigla at takot ay masakit na nakikita sa kanyang di mapakaling mga mata. Ang pekeng tapang ng isang lalaking sumubok gumamit ng pisikal na lakas laban sa isang babae ay ganap na nawasak bago pa man magsimula. Lumingon ako, kinuha ang aking bag at dumiretso sa kwarto. Bago ko isara ang pinto, itinuro ko ang sofa sa sala at inutusan ko siyang kumuha ng kumot at matulog doon. Sa gabing iyon, kailangan ko ng ganap na katahimikan upang muling isipin ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Sa unang gabi, sa bagong bahay, ang asawang nagpapantasya na maging kataas-taasang pinuno ng pamilya ay nauwi sa panginginig sa sofa ng sala sa isang ganap na nakakahiyang pagkatalo. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng napakaaga. Ang hangin sa apartment ay tila nakakalason at nakakasakal. Si Renato ay nakahiga pa rin ng nakaharap sa pader sa makitid na sofa, nagkukunwaring natutulog upang maiwasan ang paghaharap sa akin. Nagbihis ako, nag-ayos ng maliit na bag para sa katapusan ng linggo at nagpasya na magmaneho sa NLEX at TPLEX hanggang sa Cordillera upang bisitahin ang aking pamilya. Kailangan ko ng sandali ng kapayapaan. Kailangan ko ang init ng aking pamilya upang pakalmahin ang kaguluhan sa aking puso. Ang biyahe sa mga highway ay inilayo ako sa abalang buhay ng lungsod Quezon. Nang iparada ko ang sasakyan sa graba na daanan ng aking bahay noong bata pa ako, naka-break ang dojo. Ang mga kabataang nag-aaral ng martial arts ay nakatipon, umiinom ng tubig at nagpupunas ng pawis. Nang makita nilang dumating ako nang walang pasabi, nagulat ang aking mga magulang. Mabilis na lumabas ang aking ina, kinuha ang bag mula sa aking kamay, at nagtanong kung nasaan si Renato at kung nag-away ba kami. Pilit akong ngumiti. Nag-imbento ng dahilan na may agarang BIR tax audit si Renato sa kumpanya at kailangang magtrabaho sa katapusan ng linggo. Kaya naman, sinamantala ko ang pagkakataon para umuwi ng mag-isa. Ang aking lolo ay nakaupo sa tumba-tumba sa makahoy at simpleng beranda, hinihipa ng isang umuusok na saro ng kapeng barako. Kahit sa edad na 80 taon, ang mga mata ng matandang scout ranger ay nanatiling matalas at malalim kung magmasid. Sumenyas siya sa akin na lumapit. Kumuha ako ng upuan sa tabi niya at ipinagbuhos ang aking sarili ng isang kape. Matagal na tinitigan ako ng lolo ng tahimik. Ang kanyang tingin ay tumigil sa sariwang kalyo sa aking mga kamay. Kahit sinubukan kong itago ang aking pagod, nabasa niya ang lahat ng banayad na senyales. Sa isang malalim at umaalingaw-ngaw na boses, napansin niya na nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang saro. Naninigas ang aking mga balikat at mabigat ang aking mga mata dahil sa hindi mapakaling mga naiisip. Tiniyak niya bilang isang katotohanan na kailangan kong gumamit ng mga sandata kamakailan at ipinilit na sabihin ko sa kanya kung anong bagyo ang dumating. Pagkarinig nito, nangilid ang mga luha sa aking mga mata. Sa bahay, palagi siyang ang taong pinakanakakaintindi sa akin. Hindi ko na maitago ito. Ibinuod ko sa kanya ang nangyari noong nakaraang gabi. Nilalaktawan ng mga pinakamarahas na detalye upang hindi siya masyadong mag-alala. Kinuwento ko sa kanya ang ugali ni Renato, ang sinturon, at kung paano ko siya sinagot gamit ang aking tsako. Nakikinig ang lolo nang hindi sumasabad, nang hindi nagagalit o sumisigaw ng mga mura. Kalmado niyang ibinaba ang saro ng kape at ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa aking kamay. Itinuro niya sa akin na sa mundong ito ay may maraming uri ng mga lalaki. Ang isang tunay na malakas na lalaki ay gumagamit ng ulo at puso upang protektahan ang asawa at mga anak at ang mga balikat upang pasanin ang mga pasanin ng pamilya. Ang isang lalaki na gumagamit ng karahasan at pananakot laban sa sinumang pisikal na mas maliit ay, sa kaibuturan, walang iba kundi isang duwag na ginagamit ang agresyon upang pagtakpan ang kanyang sariling nakakapilay na mga kakulangan. Sinabi niya sa akin na ang matatag na pagtutol sa karahasan ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay ang pagtanggi na maging kasabwat sa kasamaan. Gayunpaman, pinayuhan din niya ako
na panatilihing malamig ang isip. Ang kasal ay hindi isang laro ng baraha na maaari kang madaling sumuko at magbigay muli. Ngunit kung ang kabilang panig ay walang ipinapakitang layuning magbago, hindi ko kailanman maaaring iwaksi ang aking sarili sa pagtatangkang ayusin ito. Ang kanyang mga salita ay dumaloy na parang malamig na batis sa aking isipan. Sa oras na iyon, lumapit ang aking mga magulang at narinig ang kwento. Namula ang mukha ng aking ama sa galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handang tawagan si Renato, at sabihan siya ng ilang matitinding katotohanan. Ngunit itinaas ng lolo ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sinabihang, hayaan akong lumaban sa sarili kong mga laban. Inakbayan ako ng aking ina. Matatag ang kanyang boses. Ang mga pintuan ng bahay na ito ay palaging bukas para sa iyo. Ang aking anak ay hindi kailangang magdusa para kanino man. Ang walang kondisyong pag-ibig at buong suporta ng aking pamilya ay nagbigay sa akin ng napakatinding lakas. Inihahanda ako para sa mga paparating na bagyo. Sa aking pagbabalik sa lungsod Quezon, pagkatapos ng isang katapusan ng linggo ng pagpapagaling sa Cordillera, ang aking paninindigan ay hindi matitinag. Hindi na ako nakaramdam ng kalituhan o takot. Nang gabing iyon, tahimik si Renato na parang isang puntod. Nagluto siya ng hapunan at naglinis ng apartment nang may hindi likas na sigla. Maliwanag, ang hindi malilimutang leksyon noong gabing iyon ay nag-iwan sa kanya ng pagiging maingat, pinipilit siyang baguhin ang taktika. Pagkatapos kumain, umupo ako sa sala at nanood ng balita sa cellphone. Dahil sa matinding pagkamausisa, binuksan ko ang profile ni Renato sa social media. Gusto kong maunawaan kung ano ang maaaring humubog sa isang tao na may napaka-nakakalason na ideolohiya. Pagkatapos mag-scroll hanggang sa ilang taon na ang nakakaraan, huminto ako sa isang pampamilyang litrato na kinunan sa isang malaking pagtitipon sa kanilang probinsya. Sinuri ko ang bawat detalye. Sa gitna, nakaupo sa mga komportabling silya sa beranda, ang mga lalaki ng pamilya, kabilang ang ama ni Renato, ay nakadekwatro ng parelax, may hawak na mga bote ng San Miguel beer na mukhang lubos na pribilehiyo. Samantala, sa likuran, malapit sa isang masikip at makalat na panlabas na kusina, ang mga babae ay nagkumpulan, kumakain mula sa mga plastik na plato sa murang mga natitiklop na upuan. Tumigil ang aking tingin sa imahe ng ina ni Renato. Siya ay nakayuko, na may anyong masunurin, hawak ang isang plato, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga lalaki, nagpapalabas ng ganap na pagpapasailalim. Ang postura ng pagpapatiwakal, pasensya, at ang lantarang paghihiwalay sa litratong ito ay nagsasabi ng lahat. Ang mga binhi ng nakakalason na pagkapadre de pamilya at pagkamuhi sa kababaihan ay nakatanim ng malalim sa pamumuhay ng pamilyang ito sa loob ng maraming henerasyon. Dahil lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang nakalalasong posyong ito ay itinuturok sa kanya araw-araw, nakita niya ang pang-aapi sa mga babae bilang isang likas na katotohanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Renato sa sala, may dalang isang plato ng mga hiniwang mansanas. Umupo siya ng nag-aalangan sa upuan sa harapan ko, gamit ang isang malungkot na tono na nagpapahiwatig na gusto niya ng seryosong pag-uusap. Sinubukan niyang gampanan ang papel ng nakakaawang biktima. Ipinaliwanag na ang trabaho ay nakakapagpabigat ng husto at na ang pinansyal na pasanin ng kasal ay labis na nagpabigat sa kanya. Iginigiit niya na ang pagbunot ng sinturon laban sa akin ay isa lamang sandali ng bugso ng damdamin at hindi makontrol, at wala siyang intensyong saktan ako ng seryoso. Inakusahan niya ako ng labis na reaksyon at paggamit ng labis na lakas, pagnanakaw sa kanyang dignidad at paglalagay sa kanya sa isang masamang posisyon. Umupo ako ng tahimik, mahinahong pinakikinggan ang kanyang nakakaawang pag-arte. Tanging nang matapos na siya ng tuluyan saka ako nagsalita, tinitigan ko siya sa mga mata at pinagwawatak-watak ko ang kanyang walang katuturang mga argumento, bawat piraso. Sinabi ko sa kanya na ang stress sa trabaho at mga problema sa pananalapi ay mga pangkalahatang problema ng lahat ng matatanda. Pareho kaming nagtatrabaho ng full-time, pareho kaming may sariling mga pressure, ngunit walang sino man ang may karapatang gamitin ang stress na iyon bilang dahilan upang manakot o gumamit ng karahasan sa ibang tao, lalo na sa sarili niyang asawa. Ang pagbunot ng sandata laban sa akin ay hindi pagkawala ng kontrol. Ito ay isang sinasadyang pagpili. Pinili niya ang pananakot kaysa sa maghanap tayo ng solusyon ng magkasama. Binigyang diin ko na, sa pagtatanggol ko sa aking sarili, pinrotektahan ko ang aking kaligtasan at dignidad.
Kung talagang nararamdaman niya na nawala ang kanyang dignidad, dapat niyang suriin kung paano siya kumikilos bilang isang lalaki at bilang isang asawa. Sa halip na sisihin ang babaeng tumangging maging kanyang biktima, naiwang nakanganga si Renato. Hindi makahanap ng ni isang salita upang pabulaanan ang aking lohikal at matatalim na argumento. Ang kanyang mukha ay nangunot at, sa huli, umurong siya sa kanyang kwarto sa ganap na pagkatalo. Binalot ng katahimikan ng apartment, alam kong ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang at ang mga madidilim na sulok ng kasal na ito ay mabubunyag sa mga susunod na araw. Pagsapit ng umaga ng linggo, ang paligid ay tila hindi gaanong matensyon. Maagang gumising si Renato at lumabas para bumili ng pandesal at mainit na taho. Masaya niyang inihanda ang hapagkainan at tinawag ako para kumain. Napanatili ko ang isang malamig na tindig, nakaupo ng walang sinasabing salita. Biglang ibinaba ni Renato ang kanyang boses. Ang kanyang mukha ay tila hindi kapani-paniwalang nagsisisi at tapat. Sinabi niya na marami siyang naisip tungkol sa kanyang pag-uugali. Napagtanto niya na siya ay naging padalos-dalos at ganap siyang nagkamali. Upang makabawi at makondisyon ang sarili upang protektahan ang pamilya, iminungkahi ni Renato na turuan ko siya ng ilang pangunahing galaw sa pagtatanggol sa sarili. Pagkarinig nito, sandali akong nagulat. Ang isang lalaking may napakalaking ego at napakalalim na pagkapadre de pamilya na handang ibaba ang sarili at hilingin sa kanyang asawa na turuan siya ng martial arts. Nag-alab ang hinala sa aking kalooban, ngunit tumango ako at sumang-ayon. Gusto kong makita kung talagang mayroon siyang lakas ng loob na magbago o kung ito ay isa na namang pakulo para manipulahin ang sitwasyon. Pinagsuot ko si Renato ng jogging pants at rubber shoes at bumaba kami sa isang malaking bukas na espasyo sa Quezon Memorial Circle, malapit sa aming lugar, upang magsanay. Sa pagsisimula ng sesyon, pinagawa ko siya ng isang mahigpit na warm-up sa mga kasukasuan, nag-unat ng mga litid, at pinatakbo ng 5 ikot sa parke upang painitin ang dugo. Halos hindi pa siya natatapos sa 2 ikot, ay humihingal na siya ng malakas. Maputla ang kanyang mukha at walang tigil siyang nagrereklamo sa pagod. Mabigat siyang sumandal sa isang upuan sa parke, nakangiwi at nagrereklamo na ang isang empleyado ng opisina na nagpapalipas ng buong taon na nakaupo sa aircon ay hindi kayang makayanan ang ganoon katinding cardio. Matiyaga kong ipinaliwanag na ang martial arts ay nangangailangan ng pundasyon ng tibay. Kung walang tibay, hindi ka makakaatake ng mabisa o hindi mo maipagtatanggol ang iyong sarili. Ipinilit ko na tapusin niya ang warm-up. Nag-atubiling kinaladkad ni Renato ang kanyang mga paa. Ang kanyang ugali ay ganap na pabaya. Nang lumipat kami sa pagsasanay sa mga tindig, ginabayan ko siya sa karaniwang paninindigan ng kabalyero o horse stance. Paa na kasing lawak ng balikat. Ibinaba ang sentro ng grabidad, tuwid ang likod. Hindi niya nagawang panatilihin ang posisyon kahit 1 minuto bago nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang mga binti. Nakangiwi, nagsimula siyang mag-imbento ng mga dahilan. Sobrang sikat ng araw at binibigyan siya ng sakit ng ulo. Sumasakit ang kanyang likod dahil sa pagtulog sa sofa at iba pa. Palagi siyang humihingi ng pahinga. Palihim na sinusuri ang kanyang cellphone at hindi nagbibigay ng pansin sa aking mga tagubilin. Nang makita ang kanyang tamad na ugali at palusot na gawi, napabuntong hininga ako sa inis. Ang isang tunay na estudyante ng martial arts ay dapat magtaglay ng disiplina, tiyaga at dedikasyon. Wala ni isa man sa mga katangiang ito si Renato. Hindi siya naroroon upang mapabuti ang kalusugan o protektahan ang pamilya. Nagpapakita lamang siya ng isang malamya at peking palabas upang makuha ang aking pabor. Isang murang palusot para makipagbati at hindi na kailangang matulog pa sa sofa. Ang panlilin lang ay sumisingaw sa bawat isa sa kanyang peking nakakapagod na kilos. Napagtanto ko na, sa kaibuturan, ang lalaking ito ay talagang tamad, makasarili, at ganap na walang paggalang sa kanyang asawa. Marahas kong tinapos ang sesyon nang mas maaga at inutusan ko siyang bumalik sa loob at magpahinga. Ang aking pagkadismaya sa kanya ay lalong lumaki. Ilang araw matapos ang naantalang palabas sa martial arts, ang aming buhay may asawa ay bumalik sa isang estado ng malamig at mababaw na pagpaparaya. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon, umuwi ako mula sa trabaho. Pagkapasok ko sa pinto, nakita ko ang isang kakaibang tambak ng mga bagahe sa gitna ng aming sala. Mga lumang sako, mga karton na tinalian ng lubid, at ilang plastic bag na puno ng mga murang pinamili. Habang nakatayo ako roon na naguguluhan, lumabas ang aking biyenan,
mula sa kusina. Nakasuot si Aling Florita ng apron at may hawak na sandok. Binati niya ako sa isang matinis at nakakapasong boses. At inanunsyo na sumakay siya ng bus mula sa kanilang probinsya upang tumira kasama namin ng ilang panahon at tingnan kung paano namin pinamamahalaan ang bahay. Mabilis kong ibinaba ang aking bag sa trabaho. Binati ko siya at magalang na nagtanong tungkol sa kanyang biyahe. Nakaupo si Renato sa sofa, nakakrus ang binti, nanonood ng telebisyon na may masaya at matagumpay na ekspresyon. Hindi man lang niya ako sinabihan, kahit isang salita, nalilipat doon ang kanyang ina. Ang biglaang panghihimasok na ito ay nagparamdam sa akin na ang aking personal na espasyo ay lantarang nilalabag. Mula pa sa unang hapunan, nagsimulang itatag ng aking biyenan ang kanyang diktadurya. Tiningnan niya ang beef salpikaw at mga sariwang asparagus na kaluluto ko lang at suminghal. Pinuna ito bilang isang napakalaking pag-aaksaya ng pera at idineklara na sa kanilang lugar ay kumakain ang mga tao ng instant noodles at murang hotdog at malusog pa rin sila. Iginigiit niya na ang mga kabataan sa syudad ay masyadong nahuhumaling sa magagarang pagkain at kaya sila nagkakasakit. Lumingon siya at pinagalitan ako dahil sa hindi pag-alam kung paano mag-ipon ng pera para sa mga emergency o para sa mga magiging anak, at hindi siya tumigil sa pagkain. Nagsimula siyang mamuna sa bawat sulok ng apartment. Nagreklamo siya na napakadalas kong gamitin ang washing machine, nag-aaksaya ng tubig at kuryente, at inutusan ako na, simula ngayon, labhan ko ang lahat ng damit ng kamay sa palanggana. Ininsulto niya ang aking mamahaling body wash. Inuutos na gamitin ko ang sabong perla na dinala niya. Ngunit ang pinakamalalang bahagi ay ang ugali ni Renato. Buong gabi, nakaupo lang siyang tahimik na kumakain, hinahayaan ang kanyang ina na malayang humusga at magdikta sa buhay naming dalawa. Malinaw na nakita ni Renato sa kanya ang kanyang pinakamataas na suporta. Hindi na siya mukhang mahiyain. Sa halip, mukhang masayang-masaya pa siya, habang pinagmamasdan niya akong pinagagalitan. Ang kanyang pagiging kasabwat ang naging mitsa na nagpahintulot sa nakakalason na pagkontrol ng ina na sumabog sa apartment kung saan binabayaran ko ang kalahati ng upa. Noong katapusan ng linggo, gumawa si Renato ng dahilan para makipag-inuman sa mga katrabaho niya sa Tomas Morato. Naiwan lang kami ng biyenan ko sa apartment. Pagkatapos hugasan ng mga pinagkainan sa hapunan, gumawa ako ng isang pitsel ng tsaang tanglad at dinala ito sa sala. Inaalok siya ng isang saro. Habang ibinababa ko ang pitsel, tinapik niya ang bakanting upuan sa tabi niya sa sofa. Sumisenyas na umupo ako. Naging seryoso ang kanyang mukha. Bumaba ang kanyang boses sa isang mapagmataas at moralistang tono. Nagsimula siya ng isang napakahabang litanya tungkol sa tinatawag niyang mga tungkulin ng isang asawa. Madrama niyang ikinwento kung paano siya nagdusa noong bagong kasal pa lamang siya, nilulunok ang pagmamalaki, at tinitiis ang mga pang-iinsulto para lang mapanatili ang kapayapaan. Tapos bigla siyang lumipat sa insidente noong una naming gabi sa apartment. Malinaw na sinabi sa kanya ni Renato ang isang ganap na baluktot na bersyon ng mga pangyayari. Inilalarawan ako bilang isang bayolenteng baliw na gumamit ng aking kaalaman sa martial arts upang bugbugin ang aking asawa at lapastanganin ang pangalan ng pamilya. Tinitigan ako ng aking biyenan sa mata. Ang kanyang matinis na boses ay dumudura ng nakakalasong lohika. Sinabi niya na ang lalaki ang haligi ng tahanan, ang ganap na awtoridad. Iginigiit niya na ang pagbunot ni Renato ng sinturon laban sa akin ay ganap na normal. Ang isang asawang nambubugbog sa kanyang misis ay dinidisiplina lamang ito upang maging mas mabuti. Idineklara niya na ang isang babae ay kailangang yumuko bilang pagpapasailalim. Kapag galit ang asawa, kailangang tumahimik at magtiis ang babae. Tinawag niya ang aking ginawang paggamit ng sandata para ipagtanggol ang sarili na mayabang, walang modo, at isang malalim na kahihiyan para sa kanilang pamilya. Inutusan niya akong humingi ng tawad kay Renato na ibigay ko agad sa kanya ang aking mga sweldo at masunuring magpasakop sa lahat ng hinihingi ng kanilang pamilya. Ang pagdinig na walang hiyang pinangatwiranan niya ang karahasan sa tahanan ay hindi nagpagalit sa akin, ginawa lamang nitong makaramdam ako ng malalim na awa. Naunawaan ko na ang nakakalason at mapagpasailalim na lohikang ito ay nakabaon na sa kanyang utak sa loob ng maraming dekada. Siya rin ay biktima ng patriarka, ngunit sa halip na lumaban ay nakisama siya at ngayon ay gusto niyang ipataw sa akin ang parehong pagdurusa. Ang pakikipagtalo sa isang tao na may napakabaluktot at matigas ang ulo na pananaw sa mundo ay walang saysay.
Dahan-dahan kong kinuha ang saro, humigop ng kaunti, nag-alok sa kanya ng isang malamig at walang lamang ngiti at sumagot ng magalang, ngunit walang anino ng pagpapasailalim. Sinabi ko sa kanya, nasa modernong panahon na tayo. Ang kasal ay isang pakikipagsosyo ng pagkakapantay-pantay. Kung gusto ng asawa ng paggalang, kailangan niya itong ipakita. Ang karahasan, sa anumang pagkakataon, ay hindi katanggap-tanggap. Pagkarinig nito, namula sa galit ang mukha ni Aling Florita. Pumadyak siya, nagmarcha ng diretso sa guest room at ibinagsak ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Ang aking isipan ay nagbabalangkas na ng mga malinaw at hindi maibabalik na desisyon para sa hinaharap. Pagsapit ng umaga ng linggo na iyon, upang takasan ang nakakasakal na hangin at walang tigil na pagrereklamo sa apartment, nagmaneho akong muli papuntang Cordillera, sa doho ng aking ama, na dumadaan sa pamilyar na kahoy na pinto. Ang amoy ng panlinis at pawis ay agad na nagpakalma sa akin. Sarado ang lugar ng araw na iyon. Nandoon lamang ang aking ama, tahimik na naglilinis ng mga lalagyan ng sandata sa sulok. Nang makita niya ako, tumigil siya, isinampay ang tuwalya sa kanyang balikat at nagbuhos ng saro ng kape. Umupo kaming magkasama sa ilalim ng medya agwa ng gusali. Hindi siya nagtanong. Nagmasid lamang siya sa aking ekspresyon ng tahimik. Tumayo siya, pumunta sa likuran, at nagdala ng isang luma at gasgas na baston na yari sa bahi. Isang pamalo sa pagsasanay na may tapyas at yupi, dahil sa panahon at sa matitinding ensayo. Ito ang kanyang pinakamahalagang sandata noong mga panahong binuksan niya ang dojo. Ibinaba niya ang kahoy na sandata sa mesa. Ang kanyang mahinahon at mainit na boses ay bumasag sa katahimikan. Itinuro niya sa akin na ang isang mandirigma ay may dalang sandata hindi upang humanap ng away at ipagmalaki ang kanyang lakas. Ang kahoy na sandatang ito ay walang matalim na talim, ngunit ang lakas nito ay nakasalalay sa panloob na lakas at determinasyon ng taong may hawak nito. Sa buhay ay ganoon din. Sinabi niya, may mga laban na hindi natin kailangang ilaban. Kapag nahaharap ka sa isang taong makitid ang isip, isang tao na may konserbatibo at matigas na pag-iisip, na walang anumang pagnanais na unawain ka, ang pakikipagtalo sa kanila ay nagpapababa lamang ng iyong sariling halaga at sumisipsip ng iyong lakas nang walang saysay. Tiningnan niya ako sa mata. Tandaan mo, kapag napagtanto mo na ang pangunahing kalikasan ng iyong kalaban ay hindi mababago, kailangan mong malaman kung kailan aatras ng taktikal upang protektahan ang iyong sariling dignidad. Ang pag-atras ay hindi kahinaan. Ito ay isang estratehikong pag-urong upang maihanda mo ang iyong sarili para sa ganap na kalayaan. Sinabi niya sa akin na, huwag mag-aksaya ng oras sa pagsubok na ayusin ang isang puno na bulok na sa ugat. Kung ang kasal na iyon ay sumasakal sa akin, at ninanakaw ang aking kaligayahan, mayroon akong buong karapatan na umalis. Ang dojo ay palaging magiging aking ligtas na daungan. Ang kanyang malalalim na salita ay gumana bilang isang parola sa aking isipan, pumapawi sa anumang natitirang pag-aalinlangan. Alam ko na kung ano mismo ang aking susunod na hakbang. Sa pagbabalik sa lungsod Quezon, malinaw ang aking isip, ngunit ang aking pagpapasensya ay daraan sa huling pagsubok. Nang sumunod na Martes, maaga akong natapos sa pagtuturo. Dumaan ako sa isang tindahan upang bumili ng ilang personal na bagay at umuwi sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nanigas ako nang makita ang eksena sa aking harapan. Ang mga pinto ng aking aparador ay nakabukas ng maluwang. Ang aking mga damit pang gym, mga jogging pants, at mga formal na damit ay brutal na nakakalat sa ibabaw ng kama. Nakatayo ang aking biyenan sa tabi ng aparador, may hawak na malaking itim na garbage bag. Aktibo niyang isinisiksik ang aking mamahaling mga damit, pampalakas katawan, at mga propesyonal na palda na hanggang tuhod papunta sa basurahan. Nang makita niya ako, hindi siya tumigil. Sa totoo lang ay mas naging maingay pa siya. Pinuna niya ang aking mga damit dahil masyadong makulay at ganap na hindi naaangkop para sa isang babaeng may asawa. Sarili niyang pinagdesisyonan na itapon ang lahat ng itinuturing niyang nakakasakit sa kanyang mga paningin. Inuutos na simula ngayon ay magsusuot lamang ako ng mga madidilim, maluluwag, at konserbatibong damit. Nang makita kong may nanghihimasok sa aking personal na espasyo at sinisira ang ari-ari ang binili ko mula sa aking pinaghirapang pera, tumindi ang bagyo sa loob ko. Nagmartsa ako pasulong. Inagaw ang bag ng basura mula sa kanyang mga kamay at matatag na nagprotesta. Ito ang aking pribadong espasyo.
Binili ko ang mga damit na ito mula sa sarili kong pera. Wala siyang anumang karapatan na itapon ng mga ito. Dahil sa aking matinding reaksyon, agad na ginampanan ng aking biyenan ang papel ng biktima, madramang inihagis ang sarili sa sahig, hinahampas ang kutson, at nagsimulang umiyak ng walang kontrol. Iniyakan niya ang kanyang masaklap na kapalaran, sinasabing dumalaw lang siya sa anak niya para lamang takutin at kutyain ng kanyang manugang mula sa malaking syudad. Eksakto sa sandaling iyon, pumasok si Renato, galing sa trabaho. Nang marinig ang ingay, nagmadali siya papunta sa kwarto, nang hindi nagtatanong ng ni isang salita tungkol sa kung ano talaga ang nangyari, nang hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag kahit kalahating salita. Agad siyang pumanig sa kanyang ina. Direkta niyang itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Sumisigaw na ako ay isang walang modo at walang galang na babae dahil pinaiyak ko ang kanyang ina. Inutusan niya akong lumuhod agad at magmakaawa sa kanya para sa kapatawaran. Nang mapanood ko silang dalawa na naglalaro ng ganoong dula-dulaan, ang aking puso ay naging kasing lamig ng yelo. Ang aking pagkabigo at pagkahapo ay umabot sa sukdulan, na nauwi sa isang ganap na kawalang pakialam. Hindi ako naglabas ng ni isang luha o nag-aksaya ng panahon na magsabi ng masamang salita. Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Huwag makipagtalo sa mga taong walang katwiran. Sa katahimikan, binuksan ko ang aparador. Kinuha ang aking bag at inilagay ang aking mga pangunahing kailangan sa pang-araw-araw. Kinuha ko ang unan at isang makapal na kumot at lumabas sa kwarto. Binabaliwala ang naguguluhang tingin ni Renato at ng kanyang ina. Lumipat ako sa sofa sa sala, opisyal na pinuputol ang anumang pandiwang komunikasyon sa kanyang pamilya. Iyon ang huling patak na nagmarka sa pagkamatay ng anumang pagsisikap upang iligtas ang nakakalason na kasal na iyon. Mula sa araw na permanenteng inilipat ko ang aking tulugan sa sala, ang hangin sa apartment ay naging mabigat, nakakasakal, at labis na madilim. Tinrato ko si Renato at ang kanyang ina na parang mga hindi nakikitang multo. Bumabangon ako at umaalis para magtrabaho. Bago pa man sila magising, nananatili ako hanggang gabi sa paaralan. Nagtuturo ng mga aktibidad sa palakasan o bumibisita sa mga lokal na dojo upang mag-ensayo, umuuwi lamang sa bahay ng madaling araw. Ang mga hapunan ng pamilya, na minsan ay ang nagbibigkis sa amin, ay ganap nang naputol. Kumakain ako sa labas, pinapanatili ang aking maliit na sulok sa sala na malinis, at ganap na tumanggi na igalaw kahit isang daliri para kay Renato o sa kanyang ina. Noong una, tila nagwagi ang aking biyenan. Sa paniniwalang matagumpay niyang napalayas ang matigas na ulo na asawa mula sa kwarto at nabawi ang bahay para sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mababaw na tagumpay ay sandali lamang tumagal, nang wala ang aking pamamahala sa pamimili, paglilinis, at ang aking ambag sa kalahati ng upa. Ang lahat ng bigat sa pananalapi at pisikal ay bumagsak kay Renato. Mabilis niyang napagtanto na ang sweldo ng kanyang anak ay hindi kasing yaman gaya ng kanyang inaakala. Nawalan ng laman ang refrigerator at ang mga pagkain ay nabawasan sa mga mura at simpleng putahe. Pinatahimik ang kanyang mga naunang reklamo tungkol sa pag-aaksaya ko ng pera. Gayunpaman, sa halip na pag-isipan ang sitwasyon, lumipat siya upang umatake sa akin mula sa isang bagong direksyon. Walang tigil niyang pinilit si Renato na magkaroon ng apo upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Tuwing dumadaan ako sa sala, sinasadya niyang lakasan ang boses niya upang marinig ko. Nagreklamo siya kay Renato na ang ibang mga mag-asawa ay nabubuntis sa loob ng ilang buwan, habang ang kanilang pamilya raw ay isinumpa ng isang baog na sanga. Isang babaeng naglalaan ng buong araw sa pakikipaglaban at pagwasiwas ng mga sandata ay masyado raw lalaki para bigyan siya ng apo. Aktibo niyang hinikayat si Renato na gumawa ng mga matinding hakbang. Kung tumanggi daw akong gampanan ang papel ng pabrika ng anak, dapat daw siyang humingi ng hiwalayan at humanap ng totoong babae dahil hindi raw maaaring maputol ang kanilang lahi. Nang marinig ko ang lasong ito, natawa na lang ako sa loob-loob ko. Ang pagkamuhi sa kababaihan na tingnan ang mga babae bilang walang iba kundi mga hayop na tagapagparami ay nasa dugo na niya. Nakaupo si Renato sa tabi niya, bumubulong bilang pagsang-ayon. Bagaman ang kanyang hindi mapakaling mga mata ay palaging iniiwasan ang direktang pakikipag-ugnay sa akin. Alam na alam niya kung bakit hindi kami natutulog sa iisang kama, at gayunpaman, hinayaan niya, nang may kaduwagan ng kanyang ina, na patayin sa salita ang kanyang asawa. Maaari sanang magpatuloy ang mga bagay sa nakakasakal na sitwasyong ito
kung hindi dahil sa isang hindi malilimutang gabi, kung saan isang malakas na bagyo ang humagupit sa Maynila. Umuwi si Renato sa bahay na basang-basa, mabilis na inihagis ang kanyang bag at cellphone sa ibabaw ng salamin na mesa sa sala at tumakbo para maligo. Ang aking biyanan ay tutok sa isang teleserye sa guest room. Nakaupo ako sa sofa habang tinitiklop ang aking mga damit pang gym na bagong laba. Biglang nagsimulang umilaw nang paulit-ulit ang cellphone ni Renato. Ang liwanag ng screen sa medyo madilim na sala ay kumuha ng aking atensyon. Karaniwan, hindi ko kailanman sinusuri ang telepono ng aking asawa. Iginagalang ko ang privacy. Ngunit, nang gabing iyon, ang marahas na serye ng mga notification sa lock screen ay halos sumisigaw ng atensyon. Ang pangalan ng nagpadala ay nakasave lamang bilang Vanessa. Ang unang mensahe ay isang reklamo. Bakit hindi mo ako sinundo ngayon? Ang pangalawang mensahe ay nagtanong, nahiwalayan mo na ba ang probinsyang iyon? Ang pangatlong mensahe ay isang matingkad na pulang puso. Lalo pang bumilis ang pintig ng aking puso. Sinabi sa akin ng aking pambabaeng kutob at labis na pagiging sensitibo bilang mandirigma na sa ilalim ng duwag at makalumang harapan ni Renato ay nagtatago ang isang napakasama at mapanlinlang na lihim. Si Vanessa ay hindi lamang isang palakaibigang katrabaho. Ang tono ng mga mensahe ay nagpapahiwatig ng isang relasyon na higit pa sa mga hangganan ng propesyon at higit sa lahat, pinagtatawanan nila ako na may lubos na kawalan ng paggalang. Nanigas akong nakatitig sa umiilaw na cellphone. Kusang nagkuyom ang aking mga kamao. Huminga ako ng malalim, pinipilit ang aking tibok ng puso na bumagal. Alam kong hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang galit sa sandaling ito ay hindi mareresolba ang anuman. Kailangan ko ng matibay at hindi maikakailang mga katibayan upang pasabugin ang lahat ng iyon. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ay sumabay sa mga magugulong iniisip sa aking ulo. Inisip ko ang mga simula ng aming relasyon, ang maamong si Renato na pinagsasama-sama ang mga piraso ng mga pangyayari, ang kanyang biglaang pagbabago ng personalidad noong unang gabi, ang kanyang pekeng pagtatangka na matuto ng martial arts, ang kanyang malinaw na pahintulot sa mga pang-aabuso ng kanyang ina. Ang lahat ng iyon ay tila pinlano, isang kalkuladong plano, hindi lamang isang pagsabog ng pagiging konserbatibo. Nagpasya akong i-unlock ang kanyang telepono at tuklasin ang ganap na katotohanan. Dumating ang pagkakataon noong umaga ng Sabado. Palaging natutulog ng mahaba si Renato kapag katapusan ng linggo. Iniiwan ang telepono sa mesa sa tabi ng kama. Ilang araw bago iyon, nakita ko siyang inilagay ang password habang nagbabayad ng bill. Ito ay ang taon ng kanyang kapanganakan. Ang tamad na seguridad ng isang mayabang na lalaki. Inaasahan na aalis ang aking biyenan para mamalengke. Tahimik akong pumasok sa kwarto. Humihilik ng malakas si Renato. Nakaharap sa pader. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Lumipad ang aking mga daliri sa keyboard. Inilalagay ang mga numero. Na-unlock ang screen. Agad kong binuksan ang mga mensahe at hinanap si Vanessa. Ang aking nabasa ay nagtulak sa akin sa isang matinding pagbabago ng emosyon ng pagkabigla at galit at sa huli ay ganap na pandidiri. Ang kasaysayan ng pag-uusap ay nagmula pa noong ilang buwan na ang nakakaraan, nagsimula ng matagal pa bago ang aming kasal. Si Vanessa ay isang bagong empleyado sa kanyang kumpanya. Sa pamamagitan ng nakakadiring matatamis na mensahe, natuklasan ko na mayroon silang buong kalaswaan. Patuloy na humihingi ng mga regalo at pera si Vanessa, at si Renato naman ay ginagawa ang lahat para palayawin siya. Ngunit ang nagpatayo ng aking mga balahibo ay hindi ang pisikal na pagtataksil. Masakit ang pisikal na pagtataksil, ngunit wala itong binatbat kumpara sa psikolohikal na sadismo na natuklasan ko. Nag-scroll ako hanggang sa mga mensaheng ipinadala bago ang aming kasal. Sumulat si Renato sa kalaguyo na hindi siya magpapakasal sa akin dahil sa pag-ibig. Inamin niya na pinipressure siya ng kanyang pamilya na lumagay sa tahimik, ngunit hindi niya gusto ang kahit sinong normal na babae lang. Buong pagmamalaking ipinagyabang niya kay Vanessa ang aking mga kakayahan sa martial arts. Gumamit siya ng isang makasarili at nakakadiring wika upang ilarawan ang kanyang sakit na laro. Sinabi niyang pinatutunayan ng isang tunay na alpha male ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagdurog sa isang malakas at mapanakop na babae, ginagawang isang ganap na masunuring tupa ang isang matapang na guro ng martial arts. Inilarawan niya ng detalyado ang kanyang sunod-sunod na diskarte. Nagkunwaring mabait na tao upang makuha ang pabor ng aking mahigpit na pamilya.
papakasalan ako, at pagkatapos ay gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang asawa at kahit nakarahasan upang sirain ang aking diwa sa mismong unang gabi. Nangako siya kay Vanessa na sa sandaling mapaamo niya ako ay kukunin niya ang aking mga sweldo at gagawin akong isang makina sa paggawa ng anak, gamit ang aking pera upang pondohan ang kanilang relasyon at bumili ng mga mamahaling designer na bag para kay Vanessa. Pagkabasa ko nito, isang matalim na sakit ang tumusok sa aking dibdib na sinundan ng isang alon ng pagduwal na napakatindi na halos sumuka ako. Nahulog ako sa isang napakakomplikadong sikopatang patibong. Para kay Renato, hindi ako isang asawa, ni isang tao. Ako ay isang tropeo, isang target, upang masiyahan ang kanyang marupok at baluktot na pagkalalaki. Gusto niyang gamitin ang aking pagdurusa at pagpapasailalim upang pakainin ang kanyang may sakit na ego sa harap ng kanyang kalaguyo. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang parang bulkan at mapanirang galit. Umalingaw-ngaw ang mga turo ng aking ama. Ang martial arts ay nagtuturo ng pasensya, ngunit hindi kailanman pinapayagan ang pagpapasailalim sa kasamaan o ang pagbaba ng sariling pagkatao. Alam ko na ang kasal na iyon ay wala ng anumang dahilan para umiral. Kasing lamig ng yelo ang katumpakan, kinuha ko ang aking cellphone at pinikturan ang bawat piraso ng maruruming katibayan sa screen ni Renato. Nakuha ko ang bawat salita mula sa pagtataksil hanggang sa bayolente at mapang-aping plano. Nang matapos ako, ibinaba ko ang kanyang telepono. Eksakto kung saan ko ito natagpuan at lumabas sa kwarto na parang isang multo. Ang nakakasakit na larong iyon ay papalapit na sa pagtatapos. Pagsapit ng linggo ng gabi, habang nakaupo si Renato at ang kanyang ina sa sala kumakain ng prutas, pagkatapos ng hapunan, nagpa siya akong ilatag ang mga baraha sa mesa. Tumanggi akong kaladkarin ang nakakasakal na kasinungalingang iyon kahit isang araw pa. Dala ang isang makapal na folder ng mga naistapel na nakaprint na papel. Pumasok ako at tumayo sa harap nila. Ang aking mukha ay kalmado at malamig na parang yelo. Itinaas ko ang aking kamay at inihagis ang makapal na bungkos ng mga papel sa salamin na mesa. Ang matalim na lagutok ng papel na tumama sa salamin ay nagpatalon sa aking biyenan. Nagsalubong ang mga kilay ni Renato na tila naiinis at agresibong nagtanong, "Anong atake ng kabaliwan iyan? Nagtatapon ng basura sa sala?" Hindi ako sumagot. Tinapik ko lamang ang aking hintuturo sa tuktok na pahina. Sinasabi sa kanya na basahin niya ito mismo. Kinuha ni Renato ang bungkos. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang teksto at sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkainis tungo sa kaputlaan at pagkatapos ay naging abuhin. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng malakas. Nanginig ang kanyang mga labi, hindi makabuo ng kahit isang salita. Nang makita ang anak na kumikilos ng kakaiba, inagaw ng aking biyenan ang mga papel mula sa kanyang mga kamay. Kahit malabo na ang kanyang paningin, nabasa niya ang mga screenshot ng mga text message, ang matatamis na tawagan, at ang kasuklam-suklam na mga panlalait na isinulat ni Renato tungkol sa akin para kay Vanessa. Ang hubad at hilaw na katotohanan ay nakalantad sa ilalim ng malamig na ilaw ng sala. Nanigas si Renato. Tumulo ang pawis sa mga gilid ng kanyang mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig para gumawa ng dahilan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila ganap na sumikip. Taliwas sa gulat ng kanyang anak, nag-react ang aking biyenan sa isang kabaliwan na lumalabag sa lohika. Pagkatapos ng panimulang pagkagulat, inihagis niya pabalik ang mga papel sa mesa. Itinaas ang kanyang baba at tiningnan ako ng may ganap na paghamak. Umalingaw-ngaw ang kanyang matinis na boses. Mahigpit na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Iginigiit niya na ang mga lalaking nagpapakahirap magtrabaho sa labas ng bahay ay natural lang na magliwaliw ng kaunti at na iyon ay ganap na normal. Sinabi niya sa akin na ang isang mabuting asawa ay dapat pumikit at magpatawad upang mapanatili ang pamilya. Kasunod nito, sinisi niya ako. Sinasabing kasalanan ko dahil ako ay masyadong lalaki, matigas at hindi malapitan, at itinulak ko raw siya sa yakap ng ibang babae. Tinawag niya ang aking ginawang pangingialam sa kanyang telepono, isang makasarili at selosang galaw na nagpapatunay na ako ay isang napakasamang asawa. Nang marinig kong agresibo niyang ipinagtatanggol ang sikopatang pag-uugali ni Renato, inihagis ko ang aking ulo pabalik at tumawa ng malakas. Isa itong mapait na tawa, ngunit puno ng ganap na pagmamalaki. Tiningnan ko ng direkta sa mga mata ang babaeng iyon, na malalim na nabiktima ng brainwashing.
ang aking boses ay tumunog ng matalim at malinaw. Idineklara ko na hindi ako naroroon para talakayan ang kapatawaran, ni wala akong hangaring panatilihin ang isang talunang taksil. Ang pagtataksil ay maaaring pangatwiranan ng ilan bilang sandali ng kahinaan, ngunit ang isang sadista at pinlanong sabwatan upang gumamit ng karahasan na may layuning sirain ang kaluluwa ng isang babae ay ang pinakasukdulan ng pagiging basurang tao. Tinitigan ko si Renato. Ang aking boses ay bumagsak sa isang nakamamatay na ultimatum. Hinihingi ko na pirmahan mo bukas ang mga papeles para sa formal na legal na paghihiwalay at kawalang bisa ng ating kasal. Kung tatanggi ka o susubukan mong patagalin ito, personal kong ipapadala ang folder na ito sa administrasyon at sa lahat ng mga senior partner ng iyong kumpanya. Titiyakin ko na makikita ng bawat isa sa iyong mga katrabaho ang tunay na mukha ng mapagkunwari at mapang-abuso na gumagamit ng pera ng kanyang asawa upang pondohan ang kanyang kalaguyo. Ang aking pagbabanta ay tumama sa pinakamahinang bahagi ni Renato, ang kanyang labis na pagpapahalaga sa imahe sa publiko. Takot na takot siyang mawala ang kanyang trabaho sa kumpanya at harapin ang nanlilibak na tingin ng kanyang mga kasamahan. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, sumusuko ng lubusan. Nang makita ang aking hindi matitinag na determinasyon at ang ganap na pagbagsak ng kanyang anak, nanahimik ang aking biyenan, hindi nangahas na maglabas ng kahit isang ungol. Nang gabing iyon, natulog ako sa sofa sa sala at nakaranas ng pinakamalalim at pinakapayapang pagtulog mula noong araw na pumasok ako sa kasal na iyon. Ang proseso ng kawalang bisa at paghahati ng ari-arian ay umusad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, dahil kinuha ko ang inisyatiba sa lahat. Halos 3 linggo pagkatapos kong ibunyag ang mga ebidensya, pinatawag kami sa isang tanggapan ng tagapamagitan para sa pamilya sa Makati, para sa aming una at kaisa-isang sesyon. Pagpasok sa meeting room, nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa, magaang na makeup at naglalabas ng kumpiyansa at kapayapaan. Dumating si Renato na huli ng 10 minuto, kasama ang kanyang ina sa kanyang tabi. Mukhang pagod ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili pa rin ang mapanlinlang na kislap na iyon. Ang tagapamagitan ay isang matalas na babaeng nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos suriin ang kaso, at marinig ang aking pahayag na nais kong tapusin ang kasal, dahil sa hindi pagkakasundo ng mga pag-uugali, lumingon siya kay Renato. Sa halip na tanggapin ang kanyang kapalaran, sinubukan ni Renato na maglaro ng marumi. Wala siyang binanggit kahit isang salita tungkol sa kanyang mga kasalanan. Ngunit malakas siyang humingi ng hindi pantay na paghahati ng ari-arian. Kumuha siya ng isang makapal na notebook mula sa kanyang bag at nagsimulang isa-isahin hanggang sa huling sentimo ang halaga ng mga regalo sa kasal mula sa kanya, mga muebles, telebisyon, at maging ang mga pinamili sa grocery na ginawa niya sa mga linggong natulog ako sa sofa. Walang hiya niyang hinihiling na ibalik ko ang pera para sa lahat at ipinilit na iwan ko ang apartment sa Project 4 at ibigay sa kanya ang lahat ng kasangkapan. Inisip niya na, dahil ako ang nagsimula ng kaso, magiging desperado na akong umalis ng walang dala, para lang makatakas. Nakaupo lang akong nakahalukip-kip, mahinahong hinahayaan ng nakakaawang lalaking iyon na magpanggap na biktima. Nang matapos siyang magsalita, magalang akong ngumiti sa tagapamagitan at humingi ng pahintulot na iharap ang aking sariling mga dokumento. Kumuha ako ng isang set ng bank statements na may matinding mga salungguhit. Ipinakita ko sa tagapamagitan kung paano mismo ang joint account na binuksan namin pagkatapos ng kasal ay palihim na naubos ni Renato sa pamamagitan ng maraming paglipat ng pera na idiniretso sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Vanessa. Ang perang ninakaw niya para ibigay sa kalaguyo ay higit na malaki kaysa sa maliliit na gastusin na kaniyang inisa-isa, ngunit hindi pa iyon nagtatapos doon. Inilabas ko ang aking cellphone at hiniling na patugtugin ang isang audio file. Ito ay isang recording mula sa voice recorder ng aking telepono. Noong unang gabi, nang makita ang kakaibang kilos niya, sinabi sa akin ng aking kutob na i-turn on ang recording sandali bago niya i-lock ang pinto. Ang malisyoso at dumadagundong na boses ni Renato noong aming unang gabi ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Na-record siyang malinaw na nagbabanta na bubugbugin ako ng sinturon. Hinihingi ang aking mga sweldo at idinidikta ang kanyang baliw at marahas na mga patakaran. Ang recording ay hindi maikakailang patunay ng kanyang intensyon na gumawa ng karahasan sa tahanan at magdulot ng pinsalang emosyonal at pisikal.
Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa silid. Tiningnan ng tagapamagitan si Renato nang may mga matang puno ng ganap na pandidiri, isinara ang notebook ni Renato at binalaan siya gamit ang isang matigas na tono tungkol sa mga legal na kahihinatnan ng pag-aksaya ng mga ari-arian ng mag-asawa at ng karahasan sa tahanan. Ipinaliwanag niya ng napakalinaw na kung umabot ang kaso sa korte, kasama ang mga ebidensyang iyon, ganap siyang wawasaki ng isang huwes sa antas na legal at pinansyal. Nawala ang kulay sa mukha ni Renato. Mabilis niyang kinuha ang kanyang notebook, basang-basa ng pawis. Ang kanyang kasakiman at maliliit na kalkulasyon ay ganap na nawasak ng aking masusing paghahanda at malamig na lohika. Nakaupo ang ina sa tabi niya, nakatingin sa sahig, hindi makatingin sa kahit kanino. Alam ni Renato na wala na siyang ibang pagpipilian. Inihagis ko ang ballpen sa mesa. Pinirmahan niya ang kasunduan. Isinusuko ang anumang pag-aangkin sa aking pera. Sumasang-ayon na ibalik ang kanyang ninakaw. Pinapayagan akong panatilihin ang aking mga personal na gamit at tinatanggap na aalis siya nang walang anumang dala. Ang usapan ay mabilis na natapos. Pinirmahan niya ang kasunduan na agad ididiretso sa mga kinauukulan. Salamat sa mga hindi mapapasubali ang katibayan at sa kanyang ganap na pagsuko, ang proseso ay mabilis na nabigyan ng hatol. Paglabas dala ang huling desisyon. Ang kalangitan ng Taglagas sa Maynila ay nakakabighani at bughaw. Ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila ay nakakabighani at bughaw. Ang malamig na hangin na umiihip sa mga puno ay nagdala ng isang napakatinding pakiramdam ng kapayapaan. Naglakad ako sa kalye, hawak ang kopya ng marriage contract, isang piraso ng papel na dapat sana ay isang pangako, ngunit nauwi bilang isang sentensya sa kulungan. Nang walang anumang anino ng galit o pagsisisi, huminto ako sa tabi ng isang basurahan at dahan-dahang pinunit ang sertipiko sa maliliit na piraso. Ang tunog ng napupunit na papel ay malutong at pinal. Hinayaan kong mahulog ang mga piraso sa basurahan, itinatapon magpakailanman ang mabigat na bagahe ni Renato at ng kanyang nakakalason na pamilya. Ang kilos na iyon ay hindi lamang pagbubura ng nakaraan, ito ay isang ritual ng paglaya para sa aking sariling kaluluwa. Pinatawad ko ang aking sarili para sa aking nakaraang pagkabulag. Kinikilala ang aking tunay na halaga at inihahanda ang sarili na pumasok sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Bumalik ako sa apartment kung saan nakapag-empake na si Renato at ang kanyang ina at lumayas na eksakto sa aming pinag-usapan. Ibinalik ko ang mga susi sa may-ari at lumipat ako sa isang mas maliit at maaraw na apartment, mas malapit sa aking paaralan. Muli akong sumabak sa buhawi ng aking abala at nakakapagbigay kasiyahang buhay tuwing umaga. Bumabangon ako ng maaga upang batiin ang araw. Sa paaralan, ibinubuhos ko ang aking puso sa aking mga klase. Nagtatanim sa mga mag-aaral ng hilig sa kalusugan at pisikal na kaangkupan. Kapag katapusan ng linggo, nagmamaneho ako papuntang Cordillera. Bumabalik sa mga pamilyar na banig ng dojo. Nakatingin sa akin ang aking mga magulang na may maliliwanag ng ngiti. Ang mga kulubot sa paligid ng kanilang mga mata ay lumalambot. Tumango ang aking lolo sa isang tahimik na pagmamalaki. Lumaki na ako, marunong nang gumamit ng talino, at mahinahong diwa upang malagpasan ang pinakamadilim na kurbada ng aking kapalaran. Muli kong kinuha ang aking tsako na yari sa kamagong. Hinati ng mga hampas ang hangin, malalakas at mababangis, ngunit ngayon ang mga galaw na iyon ay hindi itinulak ng stress na labanan ng isang halimaw. Ang mga ito ay ang dalisay na pagpapahayag ng isang kaluluwa na natagpuan ng balanse. Ang aking kwento ay dahan-dahang kumalat sa aking mga kasamahan at kaibigan. Hindi ko ito itinago, ni hindi ko ito ikinuwento na may hinaing ng isang biktima. Ibinahagi ko ang aking laban bilang isang aral ng paggising. Nakatanggap ako ng hindi mabilang na mga mensahe mula sa mga kababaihang tahimik na nagtitiis ng pang-aabuso at nakakalason na kontrol sa kanilang sariling mga kasal. Gamit ang sarili kong karanasan, hinikayat ko silang harapin ang katotohanan ng may tapang. Ang kaligayahan ay hindi kailanman uusbong sa isang lupang nilason ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang isang tunay na malakas na babae ay hindi ang isa na natututong tiisin ang mga bugbog. Ito ay ang babaeng matatag na nakatayo sa sarili niyang mga paa, na marunong magtanggol sa sarili laban sa kasamaan, at umaalis mula sa kadiliman patungo sa sikat ng araw. Ang buhay ng isang mandirigma na katulad ko ay dumaan sa isang matinding bagyo. Ngunit pagkatapos ng bagyo, ang puno ay hindi nabunot mula sa ugat.
Ang mga ugat nito ay lumago ng mas malalim at ang mga dahon ay naging mas luntian at mas malakas. Naniniwala ako na kapag tunay nating iginagalang ang ating sariling halaga, bawat sugat ay maghihilom, nagbibigay daan sa isang kahangahangang kinabukasan at puno ng pag-asa. Sa lahat ng makakabasa ng kwentong ito ng bagyo at tagumpay, umaasa ako na mag-iiwan ito ng malalim na marka sa inyong mga puso. Sa pamamagitan ng aking paglalakbay, makikita natin na ang kasal ay hindi kailanman isang laro, kung saan ang kahinaan ng isang babae ay tinatrato bilang isang tropeo upang masiyahan ang isang marupok na ego ng isang lalaki. Ang tunay na kaligayahan ng pamilya ay hindi masisira lamang kung ito ay itinatayo sa pundasyon ng tunay na pag-ibig, malusog na paggalang, pangunawa sa isa't isa, at ganap na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng magkatuwang. Nakahanap din tayo ng malalim na aral kung paano harapin ang mga nakakalason na tao. Ang pasensya ay isang birtud, ngunit ang bulag na pagtitiis sa pang-aabuso at manipulasyon ay hinahayaan lamang ang kasamaan na sirain ang iyong tahanan. Ang modernong babae, anuman ang kanyang pinagmulan, ay kailangang magpanday ng isang bakal na katatagan. Isang pusong may kakayahang magbigay ng malaking pagmamahal, ngunit nilagyan ng talino at determinasyon upang protektahan ang kanyang sariling pagkatao. Huwag mag-aksaya ng oras sa pagsubok na baguhin ang isang tao na likas ng bulok hanggang sa buto, at huwag kailanman mag-atubiling tumakas mula sa isang nakakasakal na patibong na binuo mula sa mga kasinungalingan at kalkulasyon. Ang pagpapasailalim ay hindi kailanman naging kalasag laban sa kalupitan ng buhay. Tanging ang paggalang sa iyong sarili lamang. Ang tapang at isang malakas at malayang diwa ay magbibigay daan sa iyong manatiling nakatayo sa panahon ng bagyo. Magkaroon ng lakas ng loob na itapon ang hindi karapat-dapat para sa iyo, dahil ang bawat isa sa atin ay ipinanganak na may karapatang mahalin, igalang, at isulat ang sarili nating kahangahangang kwento ng buong buo sa sarili nating mga pamantayan.